Pagkatapos ay sinabi ng prinsesa, napakaraming masarap na pagkain, baka sumabog ako sa sobrang kabusugan. Sumagot naman si Fang Ning, ikaw talaga sobra mang takaw. Dahil dito, tila nainis ang prinsesa sa sinabi ni Fang Ning. Kasabay nito, nagsalita si Chuyon, kumain. Fang Ning, magsabi ka nga ng totoo, pinayagan mo bang si Jiang Li ay lamunin ng ibang mga kaluluwa para sa pag-level up niya at upang mapunan ang kanyang espiritual na enerhiya? Napatanong si Fang Ning, hindi ba si Ye Qiwen lumalakas din sa pamamagitan ng paglamon ng ibang mga kaluluwa? Sumagot si Ye Qiwen, syempre hindi ako lumalamon ng ibang kaluluwa. Ang lakas ko ay nakasalalay lamang kay Chuyon. Pinapayuhan din kita na huwag kailanman hayaang si Jiang Li ay lamunin ng mga kaluluwa. Napatanong si Fang Ning, bakit? Pinaliwanag ni Ye Qiwen, dahil habang lumalamon ng mga kaluluwa, ang kanilang mga obsessions at kasamaan ay sama-sama rin sa iyong katawan kasama ang espiritual na enerhiya. Bagamat mabilis kang lalakas sa maikling panahon, kalaunan ay magbabalik ito sa iyo ng mas masama. Habang mas marami kang nilalamon, mas makapangyarihan ang puot at kasamaan nila. Magiging mas mabangis, sakim, at mawawala ang katinoan. Sinabi ni Chuyon, tama yun. Kung hahayaan mong si Jiang Li ay lumamon ng mga kaluluwa, batay sa aming karanasan, pagkatapos ng ilang ulit, hindi ka na niya maaalala. At sa huli, magiging isa na lamang siyang ligaw na kaluluwa at magiging masamang espiritu na pumapatay. Nang marinig ito ng prinsesa, naluluhang sinabi niya kay Fang Ning, asawa ko. Ayoko kung makalimutan kita, simula ngayon, hindi na ako kakain ng kaluluwa. Kasabay nito, sinabi ni Ye Qiwen, sa tingin ko, base sa pagiging puro at mabait ng Jiang Li mo, hindi siya kayang lamunin ng kahit anong kaluluwa. Tama. Kung isa o dalawang mahihinang kaluluwa lang na level 1 o 2, ayos lang yun. Huwag kang masyadong mag-alala. Hanggat hindi siya lumalamon ng iba pa, hindi ito magkakaroon ng malaking epekto kay Jiang Li. Ngunit naisip ni Fang Ning, hindi lang isa ang nilamon niya. Si Jiang Chang, saka ang squirrel, at ang halimaw sa singsing, kasama pa si Shu Weijin. Lahat sila ay level 4 o level 5 na mga kaluluwa. Malamang napansin na nila ito sa mga nakaraang livestream videos. Bakit hindi ko na lang sabihin ang totoo? Pagkatapos ay sinabi ni Fang Ning, ngunit may halong kaba, si Jiang Li ay nakalamon na ng ilang level 4 at 5 na kaluluwa. Nagulat ang dalawa sa kanilang narinig. Sinabi ni Ye Qiwen, imposible ito. Dapat nawala na siya ng katinoan. Sinagot ni Fang Ning, hindi ko alam. Wala pa siyang ipinapakitang epekto, kaya inakala ko na normal lang yun. Sinabi ni Ye Qiwen, hindi, maliban na lang kung pumirma ka ng isang kontrata sa kaluluwa kasama ang isang makapangyarihang nilalang tulad ko. Kung hindi, ang mga kaluluwa ay karaniwang umaasa sa pagsipsip ng takot ng tao upang mapunan ang kanilang espiritual na enerhiya at makaangat sa antas. Ngunit napakabagal nito, kadalasan, umaabot ng daan-daang taon bago makaipon. Dagdag pa niya, ang ibang mga kaluluwa ay gumagamit ng mas mabilis na paraan, at iyon ay biglang sumagot si Chuyon, ang pagpatay. Ang lakas ng kawalan ng pag-asa at takot na inilalabas ng mga tao bago sila mamatay ay lampas sa iyong imahinasyon. Isa rin itong shortcut para makaangat ng antas ang mga kaluluwa. Pero ang mga kaluluwa na lumalakas sa pamamagitan ng pagpatay ay may napakalinaw na bloody aura. Pagkatapos ay sinabi niya, kaya iisa lang ang paliwanag. Ang Jiang Li mo ay kakaiba. Siya ay espesyal. Nang marinig ito, nasabi ni Fang Ning, maaaring nga na espesyal na kaluluwang siya at nasa level 6 o mas mataas pa. Kaya pala tinatawag si Jiang Li na isang espesyal na kaluluwa, ng mga tauhan ng Yuan Shang. Subalit naisip niya, pero noong tinanggal ang talisman sa ulo niya, nawala ng katinoan si Jiang Li. Napuno ng mga puot ang kanyang Sea of Consciousness. Ito ba ang epekto ng talisman? May isang bagay na tumulong para mapigilan ang epekto ng puot. Sino ang naglagay ng talisman na yun kay Jiang Li? Samantala, masayang nagtanong ang prinsesa, ibig mong sabihin, maaari na akong kumain ulit ng masasarap na pagkain. Sumagot si Fang Ning, tama siya. Sa sobrang tuwa, napayakap ang prinsesa at masiglang sinabi, ang galing. Mahal ko talaga ang asawa ko. Ngunit sa kabila ng saya, patuloy na nag-iisip si Fang Ning. Kaya pala, ang nakita ko 1,000 taon na ang nakalipas ay talagang nangyari. Ang taong kamukha ko, ang hinihintay ni Jiang Li, posibleng ako ngayon.
Pero bakit naging ganito si Jiang Li? Ano ang nangyari sa kaharian ng Jiang 1,000 taon na ang nakalipas? At si Yuan Long, bakit niya ako pinakawalan noon? Wala akong kakayahan na lumaban sa kanya noon, pero pinabayaan niya akong umalis. At sa panaginip, lumitaw rin si Yuan Long, na tila galing din sa nakalipas na 1,000 taon. Biglang nagsalita si Ye Qiwen, "Tara na, dumating na ang sasakyan." Paglabas nila, isang sasakyan ang nasa kanilang harapan. Kaya't napatanong si Fang Ning, "Hindi ko na kailangang magbayad ng pamasahe, di ba?" Sumagot si Ye Qiwen, "Oo, tama ka. Lumipas ang gabi habang nasa biyahe ang ating mga bida." Sinabi ni Ye Qiwen, "Fang Ning, malapit na tayo sa lokasyon ng misyon. May dalawa kong bagay na gustong ipaalala sa iyo tungkol sa assessment mission na ito." Kaya't sumagot si Fang Ning, "Pakiusap, sabihin mo, Big Brother." Sumagot si Ye Qiwen, "Una, iwasan mong makita ng mga ordinaryong tao habang isinasagawa ang operasyon. Bagaman kaya itong asikasuhin ng logistics department, magiging abala ito sa kanila. Pangalawa, bagaman ang lokasyon ng misyon ay sa suburbs at malabong may mga tao roon, kung sakaling may ordinaryong taong aksidenteng mapadpad sa lugar, gawin mo ang makakaya mo para tiyaking ligtas sila, kung kaya ng iyong kakayahan." Kaya't sinabi ni Fang Ning, "Sige, naiintindihan ko." Dagdag pa ni Ye Qiwen, "Hindi mo kailangang masyadong kabahan. Isa lang itong misyon na may mababang antas. Sa lakas mo at sa tulong ng isang ultimate team, dapat madali mong maayos ito." Napatanong si Fang Ning, "Ultimate team? May ibang tao bang sasama sa misyon na ito?" Sumagot si Ye Qiwen, "Tama ka. Normal na misyon lang ito, ginagamit namin ito bilang assessment upang mabilis kang makapagpamilyar sa estilo ng trabaho at proseso ng misyon ng mga Soul Hunter." Kaya't sinabi ni Fang Ning, "Sige, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko." Nang makarating na ang sasakyan, agad bumaba ang ating mga bida. Kasabay nito, may iniabot si Ye Qiwen kay Fang Ning at sinabi, "Suotin mo itong headset. Ang liaison officer ang magbibigay sa iyo ng mga guidance para sa misyon." Kinuha ni Fang Ning ang headset, at idinagdag pa ni Ye Qiwen, "Tandaan mo, ako at si Chu Yun ay hindi magpapakita sa panahon ng misyon. Ang tagumpay ng misyon ay nakasalalay sa inyo." Kaagad namang sumang-ayon si Fang Ning at sinabihan ang prinsesa na maghanda na. Kaya nagpaalam na ang ating mga bida sa kanila, at habang naglalakad, sinabi ni Fang Ning, "Mukhang gusto mo si Chu Yun, ha?" Sumang-ayon ang prinsesa at sinabi, "Asawa ko, nararamdaman ko na siya ay mabait." Ngunit naguluhan si Fang Ning, nagtataka sa sinabi ng prinsesa tungkol sa pagiging mabait ni Chu Yun. Dagdag pa ng prinsesa, "Tama ka. Ako nararamdaman na si Grandma Chu ay walang masamang intensyon sa atin." Kaya't sinabi ni Fang Ning, "Kaya pala sa sasakyan kanina, parang kang cute na apo na nagbibigay pa ng masahe sa balikat niya." Sumagot naman ng prinsesa, "Tama ka. Hindi ba sabi mo, hindi natin siya kayang talunin sa ngayon, kaya kailangan natin magpakabait sa kanya?" Sa kabilang banda, narinig pala ni Chuyon ang usapan nila mula sa headset, kaya napatawa si Ye Qiwen at sinabi, "Tinawag kanyang Grandma Chu." Nakakatawa. Dahil dito, nairita si Chuyon at agad niyang sinuntok si Ye Qiwen sa galit. Samantala, sa eksena naman ng ating mga bida, biglang nakarinig si Fang Ning ng tawag mula sa headset. Isang babaeng boses ang nagsabi, "Hello, Mr. Fang. Ako si Tian Lan, ang logistics officer mo para sa misyon na ito. Susunod kong ipapaliwanag ang impormasyon ng misyon, aalalayan ka sa logistic, at haharap sa mga emergency kung kinakailangan." Sumagot si Fang Ning, "Sige, pasensya na sa abala." Agad namang nagpatuloy si Tian Lan sa pagpapaliwanag. Ang secondary mission na ito ay nagmula sa tawag ng isang mag-asawa sa pulisya kagabi. Ayon sa kanilang paglalarawan, nagkampang sila malapit dito kagabi at nagtayo ng kanilang tent. Habang nasa kalagitnaan sila ng isang personal na sandali, bigla silang nakarinig ng kakaibang tunog sa labas ng kanilang tent. Nag-ipon sila ng lakas ng loob para sumilip at nakita nila ang daan-daang multo na parang naglalakbay sa iisang direksyon. Isa sa kanila ang nawala ng malay sa takot, habang ang isa naman ay nagtago at agad na tumawag sa pulisya matapos umalis ang mga multo. Pagkatapos matanggap ang ulat mula sa istasyon ng pulis, agad kaming nagpadala ng tauhan gamit ang mga propesyonal na kagamitan upang imbestigahan. At totoong ang may na-detect na malawakang espiritual na enerhiya sa lugar na ito.
Matapos itong iulat sa Seoul Court, at dahil walang naitalang paranormal na insidente sa lugar na ito noon, pansamantalang inassess ito ng Seoul Court bilang level mission. Dagdag pa ni Tianlan, mahahalagang tala, nang ma-extract ng mga scientists mula sa Logistics Department ang alaala ng nagulat. Nalaman namin na ang mga multong ito ay nakasuot ng mga korte ng kaharian ng Jiang mula 1,000 taon na ang nakararaan. At mayroong mga labi ng kaharian ng Jiang na matatagpuan 10 kilometro sa kanluran mula dito. Ayon sa aming pagsusuri, maaaring mula doon nagmula ang mga kaluluwang ito. Kaya't napatanong si Fang Ning, Jiang Kingdom, sigurado ba kayo? Sumagot si Tianlan, batay sa malapit na mga archaeological excavation at mga datos pangkasaysayan, halos tiyak na ito nga. Pero, maaari lamang itong ituring na karagdagang impormasyon. Ang mga labi na yun ay dumaan na sa libu-libong taon, at maliban sa mga tomb robber at archaeologist, ilang beses na rin itong na-explore ng mga soul hunter natin. Ngunit wala silang natagpuang anumang mahalaga. Sinabi ni Fang Ning, okay, naiintindihan ko. Dagdag pa ni Tianlan, Mr. Fang Ning, ipinadala ko na sa iyo ang mapa. Pakisuyo, makipagkita ka muna sa iyong mga kasama sa team. Pagkatapos nito, agad na kumilos ang ating mga bida. Habang naisip ni Fang Ning, ito ba talaga ay isang random na itinalagang pagsusulit? Ang sakto namang may kaugnayan ito sa kaharian ng Jiang. Napaka-coincidental, hindi ba? Samantala, sa kabilang dako, makikita ang isang grupo sa gitna ng kagubatan. Nagsalita si Faiyu, isang 16 na taong gulang, at sinabi, bakit hindi pa dumarating ang kapitan? Gaano pa katagal tayong maghihintay sa kanya? Sumagot naman si Liu Hua, isang 22 taong gulang, at sinabi, Faiyu, narinig ko na ang pansamantalang kapitan natin ngayon ay isang level 6. Mas mabuti pang mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Kababalik ko pa lang mula sa training at ito ang una kong misyon. Ayoko nang masira ito dahil sa iyo at makasagupa pa tayo ng isang extermination level expert. Sumagot si Faiyu, level 6 lang? Wala yun. Hindi ba't isa lang siyang may koneksyon? Baguhan pa lang tapos ginawa agad kapitan. Ano ngayon kung ma-offend ko siya? Kaya sinabi ni Liu Hua, oo na, tama ka. Hindi ka natatakot, pero sinasabi mong may koneksyon siya? Sino ba ang hindi nakakaalam na anak ka ng Chief Justice son? Hindi tulad ko na isang baby pa, wala akong background at hindi ko alam kung paano ako napunta sa parehong team ninyong dalawa na puro second generation soul hunters. Pagkatapos nito, biglang nagtago si Liu Hua sa likod ni Penyon, isang 19 na taong gulang, habang inaasar si Faiyu. Nagsalita naman si Penyon, Liu Hua, Faiyu, huwag na kayong magtalo. Lahat tayo ay magkakampi mula ngayon. Sinabi ni Faiyu, tinatamad akong makipag-usap sa'yo. Hindi ba't isa lang siyang late bloomer na nakapasok dahil sa koneksyon ni Zhang Tiandao? Sino ang nakakaalam kung baka isa siyang especially iya mula sa Yuanshang? Sumagot si Liu Hua, may ebidensya ka ba? Huwag kang magsalita ng walang basehan. Tiwala ako sa hatol ni Sister Reggie. Tila natatawa ng bahagya si Faiyu habang sinasabi, ang Soul Hunters ay hindi magandang lugar para manatili. Maniwala ka sa akin, hindi siya magtatagal dito. Kaya nainis si Liu Hua at sinabi, kung susubukan mong sirain ang misyon, i-report kita sa Soul Court. Ang pagtraidor sa mga kasamahan ay hindi kayang patawarin. Kahit pa ang iyong ama na isa sa mga elder ng court ay hindi kami liligtas. Sumagot naman si Faiyu, huwag mo akong pagbintangan ng walang basehan. Wala akong sinabi, lahat ng ito'y imahinasyon mo lang. May mga lakas at kahinaan ang bawat kakayahan. Isa siyang clueless na tanga na mataas nga ang antas ng kakayahan pero walang alam. Kailangan ko pa ba siyang saktan? Babagsak din siya balang araw. Bukod pa riyan, siya ang target ng abyss. Narinig ko na siya'y nairekomenda dahil naputol niya ang isa sa mga braso ng abyss snake. Habang natatawa, idinagdag pa niya, isang maling akala lang ng abyss ang lakas niya. Hindi siya magiging kasing swerte sa susunod. Biglang may narinig silang boses, mukhang masaya kayo rito. Kinabahan ang tatlo, napakabilis na nakarating si Fang Ning sa lokasyon ng kanyang mga makakasama sa team. Agad siyang bumati at nagpakilala sa kanila. Ako ang pansamantalang kapitan para sa misyon na ito. Narinig ko ang pagtatalo ninyo mula sa malayo. Sige, magpatuloy lang kayo, huwag niyo akong intindihin. Kalmadong sinabi ni Fang Ning kay Faiyu,
pero narinig ko lang na sinabi mo ang tungkol sa isang especially iya mula sa abyss, at kung sino ang hindi magtatagal at babagsak. Sino ba ang tinutukoy mong babagsak? Makikita ang prinsesa na naglalabas ng nakakatakot na aura habang nakatingin kay Faiyu. Dahil dito, tila kinabahan si Faiyu sa presensya ng dalawa at pinagpawisan pa. Subalit natatawa si Fang Ning, tingnan mo kung gaano ka kaninerbiyos. Dagdag pa ni Fang Ning habang pabulong na sinabi niya kay Faiyu, huwag mo nang uulitin yon. Dapat alam mong ang paninirang puri sa likuran ng iba ay napakadelikado. Kasabay nito, lalong naglabas ng nakakatakot na aura ang prinsesa na lalo pang nagpakaba kay Faiyu. Dahil dito, napatumba na lamang si Faiyu sa sobrang takot na naramdaman niya. Pagkatapos, ginamit ng prinsesa ang kanyang telepathy at sinabi kay Fang Ning, asawa ko, hayaan mo na lang akong patayin siya. Ang kulit niya, at ramdam ko ang matindi niyang galit laban sa akin. Sumagot naman si Fang Ning, boss, papatayin ba natin ang isang soul hunter bago pa magsimula ang misyon? Bakit pa tayo magte-testing? Biglang nagsalita si Liu Hua at sinabi sa prinsesa, sister, ang ganda mo talaga. Kaya agad niyang hinawakan ang likod ng prinsesa habang namamangha at sinabi, parang tunay na tao, ikaw ba talaga ay isang soul spirit? Dahil dito, nainis ang prinsesa at agad nagtago sa likod ni Fang Ning. Kasabay nito, kinataka ni Liu Hua sa ginagawa ng prinsesa. Kaya sinabi ni Fang Ning kay Liu Hua, pasensya na, medyo mahiyaing tao ang fiancé ko. Subalit sa isip ni Fang Ning, ano ba ito, sobrang familiar nitong batang ito. Lalong namangha si Liu Hua at sinabi, ang sweet niyong mag-asawa. Ang cute, ship ko kayong dalawa. Kaya sinabi ni Fang Ning, nice to meet you. Pwede ba kayong magpakilala muna? Subalit sa isip ni Fang Ning, anong sweet? Anong ship? Hindi ko maintindihan. Sige na nga, magpatuloy na kami sa misyon. Napagtanto ni Liu Hua at sinabi, oo nga, hindi pa tayo nagpakilala. Kaya agad siyang nagpakilala, hello, Captain Fang, ako si Liu Hua. Mahilig akong mag-cosplay, manood ng drama, magbasa ng comics, at mag-ship ng couples. Soul Hunter ang side hustle ko, pero ang main job ko ay magsulat ng girls comics sa Bilibili, at isang loyal fan ako. Control type ako, ang soul art ko ay ang pagmamanipula ng mga halaman. Pagkatapos, tila nabubulol si Penyan sa kanyang pagpapakilala. Kaya sinabi ni Faiyu, papatayin mo sarili mo sa kakahiyan. Siya si Penyan, element type. Ang soul art niya ay rockification. Na agad naman sinang-ayunan ni Penyan. Dito, malamig na nagpakilala si Faiyu at sinabi, water control ako. Nagsalita ulit si Liu Hua, kami ang Flower Squad, tutulong kami sa misyon na ito. Captain Fang, pakigabayan kami. Sumagot si Fang Ning, bagong sali lang ako sa Soul Hunter, hindi ko pa masyadong alam. Dapat nga ako pa ang magtanong, paano ba ang mga susunod na hakbang? Sumagot si Liu Hua, kailangan nating i-report ang sitwasyon sa logistics officer para ma-assess nila ang level ng panganib ng misyon at maayos ang suporta. Ang mga operational procedures na ito ay mga life lessons mula sa mga nakaraang Soul Hunters. Malaking tulong ito sa pagpapataas ng survival rate natin. Dagdag pa ni Liu Hua, dahil hindi mo pa natutunan ang mga ito, ako na ang bahala sa pakikipag-ugnayan at pag-uulat sa logistics officer para sa misyon na ito. Kaya sinabi ni Fang Ning, pretty professional. Okay, salamat sa'yo. Kinausap ni Liu Hua si Tianlan at sinabi, ang Flower Squad ay nagsanib puwersa kay Captain Fang sa lokasyon kung saan nila nakita ang pangyayari at magsisimula na sila ng investigasyon. Sumagot naman si Tianlan, magaling, mangyaring manatiling konektado. Salamat sa inyong pagsusumikap. Subalit sinabi ni Faiyu, huwag na, yung isang tao na walang alam ay naging kapitan pa. Kaya nainis ang kanyang mga kasamahan dahil narinig ang sinabi niya. Subalit sinabi ni Faiyu, sige, magpatuloy kayo. Hindi na ako magsasalita. Kaya sinabi ni Fang Ning kay Liu Hua, ito ba yung lugar kung saan nakita ng mag-asawa ang gabi ng parada ng sandaang kaluluwa? Sumagot agad si Liu Hua, tama ka. Kaya sinabi ni Liu Hua, sa pamamagitan ng aming investigasyon, ang natitirang lakas ng kaluluwa mula sa sandaang kaluluwa ay unti-unting lumalakas mula silangan patungong kanluran. Ayon sa pattern ng pagkasira, maaari nating ipagpalagay na ang grupong ito ng mga kaluluwang espiritu ay patuloy na gumagalaw patungong kanluran. At ang unang lokasyon kung saan sila nakita ay hindi ang simula ng kanilang ruta.
Nagkataon lamang na may mga nakakita dito. Kaya sinabi ni Fang Ning, talaga, dapat meron kayong mga kagamitan para sa pag-detect ng soul power, tama? Sumagot si Panyan, oo, meron kami. Nilabas ni Panyan ang isang kagamitan at sinabi, ito na. Pagkatapos, sinabi ni Fang Ning sa kanyang mga kasamahan, Tara, sundan natin sila. Masiglang sumang-ayon si Liu Hua na dapat na silang magsimula. Sinabihan ni Panyan si Faiyu, dapat sundan na rin natin sila. Subalit sinabi ni Faiyu, level 6. Gusto kong makita kung talagang kaya niya. Kabilang dako, tila inaantok na si Chuyon. Habang sinasabi niya kay Ye Qiwen, inaantok na ako, gaano pa ba katagal nila hahanapin yun? Sumagot si Ye Qiwen, naalala ko nga pala, kakatapos lang natin ng grade 9 na misyon at hindi pa tayo nakaka-relax nang dumating ang utos mula sa Soul Court na gawin ang assessment at recruitment na to. Dagdag pa ni Ye Qiwen, kung antok ka, matulog ka na lang. Kaya nasabi ni Chuyon, inilagay mo ba ang Mirror Flower Water Moon kay Fang Ning? Gaano katagal to? Sinabi ni Ye Qiwen, tama ka, lihim ko itong inilagay sa damit niya nang ibigay ko sa kanya ang headphones. Tiyak na magtatagal to, huwag kang mag-alala, nanunood ako, matulog ka na, gigisingan kita kung may mangyari. Bago matulog si Chuyon, sinabi niya, okay, ikaw na bahala. Pagkatapos, agad na gumamit si Ye Qiwen ng isang soul skill. Tila nagkaroon ng isang pagmomonitor sa mga bida, si Ye Qiwen habang iniisip niya, Fang Ning, hindi mo ako bibiguin, at si Chuyon, hindi ba? Sa kabilang dako, sa Longshu Mountain sa kanlurang bahagi ng Haicheng, makikita ang maraming mga figura na naglalakbay sa kagubatan. Makikita rin ang maraming sundalo at sinaunang mga tao, mga multo, at tila ito na ang tinatawag na parada ng mga kaluluwa. Makikita din ang isang espesyal na karawahe na naglalaman ng mahalagang tao sa loob. Sa kalayuan, makikita ang ating mga bida na natagpuan na ang kanilang hinahanap para sa misyon. Habang makikita ang team ng ating mga bida, tila handa na sila. Kaya muling nakipag-usap si Liu Hua, Sister Tianlan, nahanap na namin ang lokasyon na tumutugma sa ibinigay na description at mga self-attackers. Mayroong daan-daang kaluluwa, ngunit ayon sa aming detection, ang lakas ng bawat kaluluwa sa paligid ay hindi ganoon kalakas, nasa pagitan ng level 2 at level 3. Sa mas malalim na bahagi, hindi pa namin ito matukoy. Bumulong si Fang Ning sa prinsesa at sinabi, anong tingin mo pamilyar ba ang mga kasuutan nila? Sumagot ang prinsesa, medyo pamilyar. Sa ilang eksena na naaalala ko, ang mga tao sa paligid ko ay may kasuutan na tulad nito. Kaya naisip ni Fang Ning, tama, eksaktong katulad ng nakita ko sa panaginip ko. Malalaman kaya nila ang katotohanan tungkol sa pagkawasak ng Jiang Kingdom 1,000 taon na ang nakaraan? Pero masyado yatang maraming multo, ganito ba kahirap ang entrance exam? Posible kaya na mayroong tao sa loob ng Soul Hunter na nais gamitin ang test na ito para alisin ako at si Jiang Li?